sa 104.3 The Capital. Alas 6 ng hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday sa 104.3 FM Band, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Banda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang President Dole at your service sa bagong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang Dole at your service sa bagong Pilipinas. Ipagbibigay alam ang mga polisiya, programa, mga serbisyo at mabilis na tugon sa mga isyu at problema sa sektor ng paggawa. Makabayang paglilingkod para sa kapakanan at proteksyon ng manggagawang Pilipino. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samahan ninyo ang DOLE sa pagtalakay at pagbibigay ng solusyon sa mga isyu at usapin sa larangan ng paggawa. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Dole at Alright, ang oras po natin, 8 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. At ito po ang programang Dole at your service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, makakasama po ninyo ngayong araw na ito ng Friday. Pangalan po ni Information and Publication Service Director Len Pineda.
Kami po muna ang inyong makakatuwang dito sa ating programang Dole at Your Service. Kami po ang inyong kaagabay kada Biyernes ng hapon mula alas 3 hanggang alas 4. Dito lamang po yan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 7:38 po kami sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo. Na rin nasusubaybayan at napapakinggan sa ating Radyo Pilipinas World Service, ang ating online digital platform sa ilalim pa rin ng Presidential Broadcast Service. Hindi po nasusubaybayan sa inyong Facebook sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Access nyo lamang sa inyong Facebook browser Radyo Pilipinas at mapapakinggan nyo na po at mapapanood ang ating programang Dole at Your Service. Kahapon, nagdiwang tayo ng Labor Day. At resulta ng idinaos na Labor Day na may temang manggagawang Pilipino, kaagabay sa pag-unlad sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Labor and Employment. At ito, bilang patikim dito sa mga nangyaring jobs fair kahapon. Iba't ibang lugar po ito, nationwide po isinagawa itong jobs fair na ito, pero yung pinaka main venue dyan sa may SMX Convention. Bilang patikim, narito muna ang ilan sa mga hired on the spot, yung mismong na-hire doon sa kanilang pag-a-apply, hired on the spot. Narito po, pakinggan natin at panoorin. Kumusta ang iyong experience sa pag-a-apply ng trabaho sa Labor Day Job Fair? Marami din po akong in-applyan. Habang nag-a-apply po, masaya din naman pong mag-try sa iba't ibang kumpanya po. Then, yung iba po na reject po, pero yung sa yung sa huling in-applyan ko po, unexpected po na natanggap po ako. Nahirapan ka ba sa pag-a-apply mo? Hindi naman po. Kasi mabilis lang din naman po yung nagiging process ng mga ina-applyan mo po. Anong masasabi mo na uuwi kang may trabaho na? Masaya po kasi natanggap po ako sa trabaho. May trabaho po akong papasukan sa mga susunod na araw. Ako si Michelle Claire M. Vidanes at ako ay na-hired on the spot. Ayan. Yan yung ating unang patikim pa lang ng naka-hire on the spot nung ginawa pong jobs fair. Pero para malaman pa rin natin ang iba pang kaganapan at detalye tungkol po dyan, makakasama po natin mamaya-maya ang Department of Labor and Employment. At meron pa tayo, ito pa, hindi lang isa yan, at marami pa tayong maririnig at mapapanood na hire on the spot. Kumusta ang iyong experience sa pag-a-apply ng trabaho sa Labor Day Job Fair? Masaya kasi syempre magkakaroon ka na ng trabaho. Nahirapan ka ba sa pag-a-apply mo? Una, mahirap kasi syempre ang dami mong pwedeng pagpilian, ang dami mong pwedeng pagpilian mga pwedeng applyan, pero limited lang siya kasi yung iba kailangan ng work experience, kailangan age limit. So hindi siya basta-basta madali. Mahirap din siya pag Anong masasabi mo na uuwi kang may trabaho na? Unang-una sa lahat, masaya kasi syempre magkakaroon ka na ng trabaho. Ako po si Andrew Gallego at ako po ay hired on the spot. Kumusta ang iyong experience sa pag-a-apply ng trabaho sa Labor Day Job Fair? Challenging kasi marami ko pagpipilian, andun yung mga choices, yun lang. Nahirapan ka ba sa pag-a-apply mo? Hindi naman po. Okay. Anong masasabi mo na uuwi kang may trabaho na? Masaya po. Siyempre, may good news na panibago na naman dahil sa doon. Ako si Patrick Claveria, na-hired on the spot sa Labor Day Job Fair. Alright, yan po yung inyo napakinggan, yung mga na-hire on the spot. Tatlo po yung tinampok natin sa inyo. At napakagandang balita niyan, ha? Congratulations dito sa ating tatlong hired on the spot dito sa jobs fair na ginawa nitong Labor Day celebration. Para tulad na sabi ko, para makakuha pa tayo ng karagdagang detalye at iba pa mga kaganapan sa ginanap na jobs fair na yan, makakasama po natin ngayon ang ating officer in charge ng Employment and Human Resource Development ng Department of Employment,
Walang iba kundi si Officer in Charge Assistant Secretary Patrick Patri Wirawan Jr. Magandang umaga po, ASEC Pat. Hello po, magandang hapon po sir. Maraming salamat po sa pag-imbita muli sa kagawaran ng paggawa at empleo. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat ASEC Pat at sa pagpapaunlak dito sa ating programa. Siguro dito sa ating programang Dole at Your Service. Sa unang katanungan natin, sa buong bansa ba, ilan ba ang na-hire on the spot na isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment? Yes po, Sir Ray, umabot na po tayo sa 4,300 na hired on the spot po. Mula po sa latest report na nakuha natin nung 6 p.m. po kagabi. Pero pagtuloy pa rin po natin minomonitor ito ngayon, no? Lalo na may mga ilan pang mga job fair sites na meron po ngayong sinasagawang job fair activity. So umabot po tayo sa 4,300 na hired on the spot po. 4,300 plus, ano po, and that is a nationwide figure. Yes po, Sir Ray. Alright. Pero kung kumpara po nung nakarang taon, ASEC Pat, kailan po ba, mas mahigit pa yan? Mas mahigit pa ito kumpara po doon sa nakalipas na taon? Noong nakalipas po na taon, umabot po tayo sa 6,051 na participants, na hired on the spot po. Ngayon po nasa 4,300 po tayo. Pero itong number na ito na 4,000 plus, we're still counting dahil hindi pa naman tapos yung final number nito. Ano po, ASEC Pat? Yes po, at tinututukan din po natin yung mga na-tag po na tinatawag nating near hire o yung iba po na may kinukompleto pang mga documentary requirements dahil meron pa rin po tayong 30-day period para po sa ating mga peso na mag-report po sa mga regional offices ng mga na-kompleto or na-hire po talaga even after the May 1 activity po. Alright. Of course, besides the local employment recruitment, meron din tayong mga overseas job offers. Ano po? Kamusta naman po yun? Yes po, umabot po na tayo sa 46,000 na vacancies po, no, mula po sa 165 na participating overseas recruitment agencies. So it's good that we also open opportunities for overseas employment, but we understand po na ito pong mga overseas employment opportunities ay currently being managed by the Department of Migrant Workers. Alright. Pero matanong ko lang, ASEC Pat, anong reyon ba nakapagtala ng pinakamaraming hired on the spot? Opo, batay po sa ating reporting po mula sa lahat ng regional offices po, ang may pinakamataas po na bilang ng mga hired on the spot ay of course magagaling po sa NCR. Sa NCR po, umabot po tayo sa 1,100 na hired on the spot. But ito pong sinasabi natin pinakamarami ay batay po sa bilang ng mga hired on the spot pero hindi po doon sa kanilang placement rate. Dahil syempre pag placement rate yung pinag-usapan natin, nakabatay po yan sa ilan ba yung nag-register ng mga job seekers po nila. So sa pagmamonitor po natin ng dami o bilang ng mga hired on the spot, ang pinakamataas po ay ang National Capital Region. Umabot po ito sa 1,100 na hired on the spot po. Pero matanong ko rin, ASEC, ano bang sektor ang nakapagtala ng pinakamaraming nag-offer ng trabaho? Opo, sa pag-monitor po natin, no, simula nung binigyan na natin, inopen po natin yung mga yung pagkokolekta po ng ating mga vacancies sa ating mga participating employers. Nakita po natin na yung mga top industries po natin ay manufacturing, retail, BPO, business process outsourcing, accommodation and food service activities, and financial and insurance activities. Yun, okay. Pero ito pasang pagsasagawa natin ng mga jobs, may napansin po ba kayo dito sa mga nag-a-apply, naghahanap ng mga trabaho, kung yung mga experience, yung educational background, mabigat pa rin kinukonsidera o medyo nagbibir na tayo sa iba pang mga requirements pagdating sa pagbibigay ng trabaho? Opo, sa parte po ng mga employers po natin, no, alam naman po natin na kanya-kanya po talaga din ng strategy or ng klase po ng pag-a-assess or pagka-qualify ng mga tingin nila ay good fit po, no, para sa kanilang kumpanya. Yung iba po, ang general na process na nakikita natin dyan, magsasubmit po ng resume yung mga applicants natin, mag-undergo po sila minsan ng written exam
or may assessment po na gagawin, and then i-interviewin po sila. Itong mga ganitong stages for activities na isasagawa doon mismo sa job fair site, kaya po yung mga booths ng mga employers natin doon, kung mapapansin nyo, may mga nakalaang mga lamesa kung saan maaari nilang gawin itong mga activities po na ito. At nakita natin na malaking bahagi pa rin nung consideration ng ating mga employers really ay kung ano ba yung background, educational, yung major qualifications na tinitingnan talaga dyan, no? Yung educational background, yung work experience for those na may experience na po, mga trainings attended, no? So itong tatlong aspeto po na ito ay tinitingnan pa rin ng ating mga employers. Pero alam naman natin na yung kadalasang nakikita ng mga employers natin na talaga namang importanteng dapat ay mayroon ng ating mga job seekers ngayon ay yung mga tinatawag nating soft skills, no? And core skills. At ito po yung tinututukan din ng Bureau of Local Employment at ng Technical Education and Skills Development Authority sa pagsisiguro na yung mga interventions po na ginagawa natin ay nakakatulong sa pag-build ng kanilang mga soft and core skills. Having said that, ASEC Pat, kamusta ba yung naging oportunidad naman para sa ating mga K-12 graduates? Meron bang nagkaroon ba sila ng opportunity na makilahok at makapag-apply at hopefully matanggap sa trabaho eventually? Kung naalala niyo po sa mga nakalipas nating mga interviews po, no, nagbahagi po ang Bureau of Local Employment nung isinagawa nating job fair para po sa mga senior high schools, no? At patuloy po yung pakipag-ugnayan natin ngayon sa Department of Education para po magsagawa ulit ng mga susunod pang mga job fairs para sa mga K-12 or senior high school graduates po natin. Pero sa ating pong PhilJobNet, no, kung saan nandoon po lahat ng mga bakanteng trabaho na ino-offer mula ng mga job fair activities or mga nakalipas pa na mga job fair activities or nakaraang mga buwan, meron na po tayong ginagdag po dito na feature kung saan maaring ilagay ng mga employers kung sila po ba ay tumatanggap ng mga senior high school or K-12 graduates. Isa po ito sa babantayan po namin para po masiguro na may mga vacancies or talagang express yung sinasabi po ng mga employers natin na open po yung vacancies nito para sa ating mga K-12 and senior high school students. Pero kung maaalala niyo po sa nakaraan nating job fair na isinagawa para sa sektor na ito, para sa specific sector po nito, umabot po tayo sa halos 400 na mga senior high school graduates na na-hire on the spot po. Wow, yan. Magandang opportunity at pagkakataon po kasi para sa ating mga K-12 graduates, no, na magamit nila yung kanilang napag-aralan, yung skill na nakuha nila dito sa mga last 2 years ng kanilang K-12 course para makahanap ng trabaho. At hindi ako nagkakamali, yun naman talaga ang espiritu at objective nitong K-12, di ba, ASEC Pat? Tama po kayo, nung ito po ay na-implementa, no, yung pinakaunang kailangan talagang tingnan natin ay yung mga graduates po ba natin ay naging employable po. Kaya po nakipag-partner po ang Department of Labor and Employment noon sa Job Street para po malaman yung perspective po ng mga employers. Unang-una, kung sila po ba ay tumatanggap ng mga K-12 or senior high school graduates. At nakita natin yung improvement po mula noong 2018 hanggang sa 2022 study po na ginawa ng Job Street, yung malaking yung pagtaas, no, ng bilang ng mga employers na talaga namang nag-accommodate na at nag-consider na ng mga senior high school students. So malaking parte po talaga dito ay yung advokasya natin para po isulong po yung pagiging employable at pagtatanggap ng mga employers natin sa ating mga senior high school graduates. Yun. At syempre, kinikilala natin yung dedikasyon, sipag at tiyaga ng ating mga manggagawa, lalo't malaki ang naiaambag nila sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Pero sa inyo pong palagay, ASEC Pat, ano po yung kakaibahan kapag sa Pilipinas nagtatrabaho ang mga manggagawang Pilipino? Siguro kumpara mo kung sa abroad ka magtatrabaho. Opo, malaki po talaga ang ambag at kinikilala po ito ng ating kagawaran, no, yung malaking ambag na binibigay ng ating mga manggagawang Pilipino kung sila ay magtatrabaho dito. Lalo-lalo na yung palagi nating pinapalala dahil hindi lamang yung pamilya nila ang itinataguyod nila, kundi yung ating pang-ekonomiya at pangilipunang sitwasyon po ng bansa. No? Yung socio-economic situation po ng bansa dahil buwan-buwan palagi natin ninomonitor yung labor force participation
employment, unemployment, and even underemployment situation po ng bansa. At malaking bagay po na dito po pinipili ng mga kababayan nating magtrabaho, manatili at tumulong po sa ating bansa, lalo-lalo na sa sisiguro na maiangat nila yung antas ng kanilang kakayahan, upskilling and reskilling, dahil ito po yung mapapataas din ng productivity nila na makakatulong po sa ating ekonomiya. Yan, pero alam ko hindi po dito natatapos ito, ASECPAT, hindi dito natatapos dito sa May 1 Nationwide Jobs Fair. Meron pa mong nakalatag ang Department of Labor and Employment ng mga jobs fair sa mga susunod na araw. Meron po ba nakaschedule na nakaambanang magsagawa pa, ASECPAT? Yes po, yes po, Sir Ray. Sorry po. Yes po, Sir Ray. Meron po tayong, of course, yung mga regular natin na job fair activities na inisyatibo po ng kagawaran, yung upcoming po na Independence Day, Araw ng Kalayaan, may job fair po tayo na gagawin dyan. At iba pang mga sectoral or special job fairs. Pero specifically, bilang parte po nung direktiba po ng Pangulo sa atin, na in-emphasize din po ni President kahapon sa Labor Day celebration, na kailangan po nating siguruhin meron po mga job fair activities para po sa ating mga kababayan, na ilista na po natin yung mga job fair activities na gagawin para sa buwan po ng Mayo. At ito po ay binabahagi natin sa ating mga iba-ibang platforms po, katulad po ng PhilJobNet, ng social media pages po ng mga regional offices. So base po sa aming tala, nakita po natin magkakaroon po ng mga job fair activities sa May 8, May 9, May 10, May 19, May 27 at May 29. Lahat po ito ay nasa National Capital Region pa lamang po. At patuloy po nating babantayan yung mga job fair activities po na inihahanda ng ating mga regional offices, kasama po ang ating mga public employment services at ang pribadong sektor, ang mga industry associations po, ng mga organizers po ng ating job fair activities, para po maipaalam natin sa ating mga kababayan ano yung mga pwede nilang puntahan para po mapalapit ang mga employment opportunities po sa kanila. Yun. Alam nyo, napakahalaga po ng mga jobs fair na yan, ASECPAT, dahil alam nyo naman, nagkalat na naman ang mga online job scam. At isa itong mga jobs fair na ginagawa po ninyo sa pakikipagtulungan at koordinasyon na rin ng private sector at ng mga local government units para malabanan itong mga job scam na bumibiktima sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho. Tama po, Sir Ray. Kaya po palagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan po, na huwag basta-basta magbibigay ng kanilang mga impormasyon. Baka po may humihingi na ng mga resume or CV nila sa mga social media pages. Importante pong suriin mabuti yung pagbibigyan po natin kung ito ay mga lehitimo, mga rehistrado o lisensyadong mga recruitment agencies, lalo na kung may kinalaman sa overseas employment. Sa local employment po, ang puntahan po natin ay ang Public Employment Service Offices, dahil nakasisiguro po tayo na lahat ng mga opportunities na binibigay ng mga pesos po natin ay lehitimo at likas para po sa ating mga kababayan. Alright, with that, maraming salamat po, Assistant Secretary for Employment and Human Resource Development Cluster, Patrick Patriwaran Jr. Maraming salamat po, ASEC. Maraming salamat po, Sir Ray. Oras po natin, 27 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Yan niyo po napakinggan si Assistant Secretary Patrick Wirawan Jr. Okay, ng ating siya po ang OIC at Assistant Secretary na rin para po sa Employment and Human Resource Development Center ng Department of Labor and Employment. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mula nang maupo ng 2022, halos 7,000 mga school buildings ang napagawa. Bahagi ito ng Social Infrastructure Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang DPWH at DepEd. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga paaralan para sa ligtas na kinabukasan ng mamamayan. Malala yung ospital sa mga probinsya. Yan ang problema ng mga nakatira sa kabundukan. Pero dahil sa bagong programa ng Department of Health, abot kamay na ang hinihiling nilang serbisyong medikal sa pamamagitan ng Purok Kalusugan. Dito sa Hilongos, Leyte, pangunahing problema ng mga taga-Purok ay ang regular na pagpapacheck up.
Pero dahil sa Purok Kalusugan Program, 2 beses sa isang linggo kung sila ay puntahan ng mga doktor at nurse. Mayroon ding libreng check-up para sa mga buntis. Malaking tipid para sa kanila lalo na sa pamasaheng aabutin sa 200 makapunta lang sa bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., prioridad ng DOTR ang pagsasagawa at pagpapalawig ng mga kapasidad ng mga paliparan sa labas ng Metro Manila. Gustong gawing international airport sa mga paliparan ng Lawag, Kalibo at Cotabato. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Maayos sa sistema ng transportasyon tungo sa mas maunlad na bansa. Sa bawat sundalo, piloto at mandaragat ng ating Armed Forces of the Philippines, isang matatag at modernong sandatahang lakas ang ating pangako para sa bayan at para sa ating kinabukasan. Sa suporta ng PCDA, nagkaroon ng makabagong kagamitan, sasakyan, barko at pasilidad ang ating Armed Forces. Lalong pinapatibay ang ating depensa at pinapalakas ang ating seguridad. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of permitting its earnings to fund the modernization of the Armed Forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mula sa modernong armas hanggang sa makabagong infrastructures, tuloy-tuloy ang ating pagsulong upang tiyakin ang kaligtasan ng bansa at ng bawat Pilipino. Isang matatag na sandatahang lakas, isang ligtas na bayan. Ito ang Bagong Pilipinas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Doon po kami nakatuon. Paano ka namin mapapabuti ang buhay ng higit na nakakaraming Pilipino? Yan po ang bagong direksyon ng reclamation. Tituladong lupa para sa mangingisda. Ito ang isa sa magagandang plano ng Philippine Reclamation Authority. Ang ating pong ahensya, ang ating pong opisina ay patuloy po na nagmo-monitor sa mga reclamation project. So sa ganon, makakakuha tayo o makukonfiscate natin o magiging forfeiture po ang magiging desisyon ng ating opisina at ito ay papangalan natin ang titulo sa Philippine Reclamation Authority o sa gobyerno at nang sa ganon ay ma-declare ito bilang isang non-alienable and disposable lands. Dahil mas pinaigting ng PRA ang pagbawi sa mga lupang pagmamayari ng bansa, inaasahan na sa taong 2028 na sa 200,000 hanggang 300,000 pamilyang Pilipinong walang sariling lupa ang mabibiyayaan. Kabilang dito ang mga kababayan nating mangingisda. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mas malawak, mas accessible at mas modernong pasilidad. Ang bago na gagawin natin under the Marcos administration ay yung Cebu International Container Port Terminal. 25 ektaryang reclaimed land ang nilaan para rito at lalaniman pa ito bilang paghanda sa mas malalaking barko. Ito'y para na rin matugunan ang matagal ng problema sa pantalan. Sa bagong Pilipinas, asahan na ang pagpapayabong ng ekonomiya hindi lang sa Cebu, kundi maging sa buong Kabisayaan. Noon, apektado ang klase dahil sa evacuation. Hindi na ngayon, dahil ito sa mga pinapatayong mga intended evacuation centers mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Within the past 2 years, almost 100 evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center, which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Mas dadami pa ito dahil sa Ligtas Pinoy Centers Act na isinabatas ng Pangulo. Sa bagong Pilipinas, infrastrukturang pangkaligtasan ang prioridad ng pamahalaan. Handa ka na ba para sa iyong susunod na biyahe abroad? Tara na't bumiyahe mula sa Clark International Airport, ang bagong international gateway ng bansa. The world-class design of the new Clark International Airport Terminal has earned international recognition. It is hailed by the UNESCO Prix Versailles as one of the most beautiful airports in the world. Clark International Airport, ang susi sa mas mabilis na biyahe, mas malawak na oportunidad at mas maginhawang paglalakbay. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dahil sa DOLE, walang imposible. 33 minuto na makakalipas ang 3:00 ng hapon.
Kayo po'y patuloy na sumusubaybay pa rin sa programang Dole at Your Service. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, sa ngalan po ng ating mga katuwang sa Department of Labor and Employment, si Director Len. At ang iba pa natin mga katuwang ay tayo muna magkakasama-sama hanggang 4 in the afternoon. Piting ko lamang po tayo po ay nasusubaybayan sa ating Facebook broadcast page. Okay? Yung live Facebook broadcast natin, i-access nyo lang ang ating Radyo Pilipinas Facebook browser. Doon, type nyo lang Radyo Pilipinas sa inyo pong Facebook browser at mapapanood nyo na po ng live ang ating programa. Ngayon na rin, papanood din po ito at sa ating kapatid na himpilan na Radyo Pilipinas World Service. May magandang balita dito ang Pag-ibig Fund. Yan, makinig po kayong mabuti ha. Nako, lalong-lalo na do sa mga manggagawa natin, yung mga workers natin na miyembro ng Pag-ibig Fund. Sino pa bang hindi miyembro dito ng ating labor force na hindi pa member ng Pag-ibig Fund? May magandang balita ang Pag-ibig Fund para sa ating mga manggagawa. Tama-tama ito dahil pinagdiwang natin kahapon ang Labor Day. Dahil ibababa po ng Pag-ibig Fund yung tinatawag nilang eligibility requirement para sa mga Pag-ibig members na makakuha ng loan sa Pag-ibig. Natin kasi ang alam ko dyan, ang eligibility, kailangan nakabayad ka na, nakakapag-contribute ka na sa Pag-ibig ng 24 months. Meaning that's 2 years. Pero batay po sa plano ng Pag-ibig Fund ngayon para maging mas accessible ito para sa ating mga Pag-ibig members, gagawin na lamang nila itong 12 months. So isang taon na lang na tuloy-tuloy na contribution sa Pag-ibig ay eligible ka na mag-claim ng o mag-apply ng loan sa Pag-ibig Fund. Dati 2 taon, 24 months, pero ngayon 12 months na lang. Nagbibilang-bilang na dyan. Teka muna, siguraduhin nyo 12 months ha. Di lang po yan, binabaan yung eligibility requirements para makautang o makahiram ng loan sa Pag-ibig, pero tinaasa naman nila. Nagbaba sila ng eligibility requirement, pero nagtaas din. Nagtaas naman sila. Ano yung tinaas? Tinaasa naman nila yung amount o halaga na pwedeng utangin o ibaraw ng member sa Pag-ibig. Lalong-lalo na pag pinag-uusapan is yung Pag-ibig regular savings. Doon mo babasihan ang iyong ilo-loan. Dati po kasi ang amount na pwedeng ibaraw ng isang member ay 80% lang nung kanyang total Pag-ibig regular savings. Pero ngayon, pwede na po hanggang 90% ng kabuuang Pag-ibig regular savings ng isang miyembro. Tumataginting po yan na 12.5% na mas mataas kumpara sa dati. Yun, di tataas. Alright, sige. Pero teka muna, dahan-dahan sa pagko-compute. Dahan-dahan. Baka naman wala ka lang maiuwi. Take home pay. Meron pa magandang balita ang Pag-ibig. Dahil bukod sa mga regular members, meron din silang inihahandang maganda ring balita para naman sa tinatawag na mga survivor o surviving spouse. Yung mga surviving spouse, yung mga byudo, mga byuda, mga miyembro po ng Pag-ibig members. Talaga, ewan ko kung sa ano pala yun. Ay, sorry, let me correct myself. Sa SSS pala yun. Anyway, pero hindi kasi, yung ginagawa po ngayon, yung sinabi ko kanina na parang programa para sa mga spouses ng mga yumaong SSS members, para po sa SSS yun, hindi po yun sa Pag-ibig. Pero speaking of Pag-ibig, ito kasing ginagawa po ng Pag-ibig, lalong-lalo ng Pag-ibig Fund, lalong-lalo na doon po sa pag-i-increase ng loanable amount,
para sa isang miyembro from 80 to 90% ay bilang ika nga po suporta na rin ng Pag-ibig Fund sa programa at proyekto ng department ng DHSUD. Dahil ang direktiba po kasi ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabigyan ng pambansang pabahay ang mas nakararaming Pilipino. Pag sinabi nating maraming Pilipino, kasama na po dyan ang ating mga ordinaryong manggagawang Pilipino. At isa yun sa nakikitang purpose ng Pag-ibig, kaya po nila inaayos, kaya nila ini-increase, kaya nila binababaan yung eligibility requirement, tinataas yung loanable amount para magkaroon ng pagkakataon na maka-avail ng housing program itong ating mga manggagawang Pilipino. Mamaya naman babalikan natin ang pupuntahan naman natin, magandang balita naman mula naman yan sa SSS. Bago tayo dumako sa SSS, para rin sa ating mga manggagawa ito, handaan muna natin ang isang pag-uulat. Amin muna natin ang sitwasyon sa Lucena City para sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Rally. Katutok live sa Quezon Convention Center, Lucena City, lalawigan ng Quezon, si Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Magandang hapon, Kuya Ray. Tayo na dito ngayon sa Quezon Convention Center kung saan sinasagawa ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. At nauna na nagsalita din sa event na ito si Senator Bong Revilla at si Senatorial Candidate Abby Binay. Mainit ang pagtanggap ng mga Quezonian sa mga senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ang estimated number of attendees ngayon dito sa loob ng Quezon Convention Center ay nasa 6,000 plus na Quezonian ang umattend. At ito nga unang nagsalita si Bong Revilla, o Senator Bong Revilla, kung saan ay kanyang binanggit ang mga nagawa niya nitong mga nakalipas na panahon bilang senador, katulad ng Extended Centenarian Act at No Permit, No Exam Prohibition Act na kanyang binanggit sa kanyang pananalita. Inaasahan din na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dadalo sa kampanyang ito ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa loob ng Quezon Convention Center later on. At hindi magkamayaw ang mga tao sa loob ng Quezon Convention Center, Kuya Ray, dahil nga sa programang inihanda ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas dito sa lungsod ng Lucena, Quezon Province. Right. Tom? Yes, Kuya Ray. Kamusta ang weather dyan? Kamusta ang weather dyan sa Lucena? Dito sa Lucena, sobrang init po ng weather pero hindi nalintana ng mga Quezonian ang init ng panahon at pinuno po nila itong Quezon Convention Center para sa campaign ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yun nga, yun ang ano ko doon, kaya ako nagtinanong yung weather dahil kung sobrang init, may mga naka-standby pa tayo ng mga medical personnel just in case, alam mo na, may maapektuhan ng sobrang tindi ng init ng panahon. Kompleto dito, Kuya Ray, ang inihanda ng ating pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Helen Tan. Nakatabay din ang mga security personnel at ang health personnel ng pamahalang panlalawigan para antabayanan kung mayroong mga hindi kanais-nais mangyari dahil nga sa sobrang init ng panahon. Pero sa loob naman po, Kuya Ray, ng Quezon Convention Center ay aircon naman doon, air condition. Dito na sa labas, sobrang init. Opo. Yun. Oo. Nasaan ka ngayon? Nasa labas, nasa loob? Nasa labas to dahil sobrang init sa loob. Hindi ako makinig ng ating EP kanina. Ayun. Okay. Alright, sige. Pero ang Pangulo nakaschedule na magpunta dyan. Inaasahan ko na 2 hours from now ay pupunta itong Pangulo para suportahan ang mga kandidato para sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Okay, thank you very much, Tom. Keep us posted. Maraming salamat, Ray, mula sa lungsod ng Lucena. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ako po si Tom Alvarez, nagbukuda. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas lamang ang ilang paalala.
Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansa ang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Binibigyang halaga ni Pangulong Marcos ang pagsasaayos ng mga liwasan sa ating bansa. Kasi kapag may liwasan, may pamilya at batang masaya. We are creating a new way of life where we can set the tone, the government can regulate the tone of the progress in the area, giving emphasis to helping the poor and the underprivileged po. Kaya naman noong 2022, pinasinayaan ng Philippine Reclamation Authority at Metropolitan Manila Development Authority ang Rojas Boulevard Promenade Project. May lawak na higit sa 1.5 ektarya ang liwasan na magkakaroon ng 4 na bahagi. Nasa Area 1 ang opisina ng PRA at MMDA, habang nasa Area 2 naman ang Light Park, Active Park Zone at Play Park naman ang itatayo sa Area 3 at 4. Our reclamation projects, our new ecosystems are geared towards being self-contained communities. We are creating so much opportunity at no cost to the government because all of these are private sector driven. Bukas na at maaari nang ma-enjoy ng publiko ang Phase 1 ng promenade na nagsisimula sa Libertad Pumping Station hanggang sa EDSA Corner Rojas Boulevard. Kasalukuyan na rin ginagawa ang Phase 2 na aabot hanggang sa Bagong Baclaran Market. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatapos ng 38.12 kilometrong Leyte Tide Embankment Project. Isang matibay na proteksyon nito laban sa mga daluyong at baha upang hindi na maulit pa ang trahedyang dulot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Pas sa kalahati na ang nagawa sa proyektong ito. Hangad ko sana na sa lalong madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Malayo na sa nakagisnang masikip at makipot na baklaran ang magandang plano ng Philippine Reclamation Authority sa barangay na ito. It is a livelihood project for the poor businessmen, yung mga maliliit na negosyante. Ayan po ang gusto ng Pangulo, makatulong sa maliliit at nagpupumiglas maghanap buhay po. Kinikilala ng ating gobyerno ang potensyal ng mas malaking industriya sa baklaran. Kaya naman para masigurong lahat makikinabang at walang maiiwan, nakipagtulungan ng PRA sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mailatag ang proyektong magkaroon ng Bagong Baclaran Market o BBM. Isa itong multi-level market na magkakaroon ng 2,000 stalls na magsisilbing Kadiwa Center. Initiative ito ni Pangulong Marcos. Ang mangyayari po, magbibigay kami ng hanap buhay sa vendor, gaganda ang kanilang estado ng pagbe-vending, mababawasan ang traffic sa Rojas Boulevard at sa Taft Avenue. Mawawala kasi ang mga vendor doon. So gagaan ang traffic, magkaka-livelihood center at bababa ang presyo ng bilihin at gulay dahil maglalagay kami ng kadiwa. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destination sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami
Marami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay ngang naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Dole at your service sa bagong Pilipinas. Alright, 48 minuto, 50 segundo makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang report, tatanggap po tayo mula naman sa Iloilo, kaugnay pa rin ng ikalawang araw ng Labor Day Jobs Fair sa Bacolod City. Muling dinagsa ng mga aplikante. Namin natin mula kay JP Herbas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Manggagawa sa bagong Pilipinas. Saray, muling dinagsa ng mga job seeker ang ikalawang araw ng Labor Day Job Fair ng Bacolod City Public Employment Service Office o PESO sa SM City Bacolod. Handog ng job fair ang mahigit 11,000 trabaho mula sa hindi bababa sa 70 kumpanya mula sa lokal at abroad. Kahapon Mayo 1, mahigit 3,100 na job seeker ang tumungo sa unang araw ng job fair kung saan 22 ang hard on the spot. Ayon kay Bacolod City PESO Manager Jovelyn Canoy, sa pamamagitan din ng job fair, umaasa ang PESO Bacolod City na kanilang makikita ang mga estudyante o out-of-school youth na karapat-dapat sa oportunidad at benepisyo ng Special Program for the Employment of Students o SPES na layon na tulungan na makapagpatuloy ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Maraming salamat, JP Herbas mula sa ating Radyo Pilipinas, Iloilo. At kasabay ng selebrasyon ng Labor Day, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mababang interes na maaring asahan ng mga miyembro ng SSS, Social Security System po na mag-a-apply ng loan simula Hulyo. Ayan ayaw magpatalo ng SSS sa pag-ibig. Kung magbababa sila, kung ang pag-ibig fund ay magbababa ng eligibility requirement para sa loan, ang SSS magbababa naman ng interest rate sa kanilang mga loan. Ayon sa Pangulo, mula sa 10% ay ibababa sa 8% ang interest rate para sa salary loan, habang 7% naman sa calamity loan para po sa mga SSS members na mayroong malinis na record. Mula naman po September, palalawigin ang pension loan program kung saan maaari na ring umutang ng hanggang tumataginting na 150,000 pesos ang mga surviving spouse o naiwang asawa ng mga yumaong pensioner. Parang sunod-sunod na po yan. Siyempre itong mga binibigay ng mga opportunities na ito ng pag-ibig at ng SSS sa pag-ibig, nag-lower sila ng eligibility requirement na pwede kang mag-loan. Dati 24 months, ngayon sa mga susunod na araw, susunod naman 12 months na lang. And of course, tinaasan din nila yung pwede mong ma-avail na loan mula po doon sa kanila, doon sa inyong pag-ibig fund, na mula 80% gagawin nilang 90%. And syempre, sabi ko nga, hindi magpapatalo dyan ang SSS. Okay, sige, very good. At samantalayin natin yung ating mga manggagawa para po sa inyo yan. Lalo na doon sa mga esposo ng mga yumao nating members ng SSS. Maliwat, narinig yun, tumataginting na 150,000 pesos, pwede nyo nang i-loan. 52 minuto, 40 segundo makalipas ang alas 3 ng hapon. Para naman sa iba pa nating mga kamanggagawa na may tanong kaugnay sa labor, tumawag lamang po sa Department of Labor and Employment o DOLE Hotline 1349 sa inyong landline o mobile phone. Maaari din po kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o magpadala ng direktang mensahe sa official and verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Patuloy niyo po kaming subaybayan sa aming mga susunod na episode. Paalala, tuwing Friday,
alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po yan sa Dole at your service sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.